Pagkabangag lahat, pati akin man yan. Hindi bangag yan eh. Wala sa batin na mag-iisip ba? Baka yung higit ko sa sitwang bagay, pinangkin niya na rin. Ito lang ang powerbank. Nasa dali. Tayo na tol, Nasa dali. 500 billion ton! Hindi, nasa na. Kamusta na pala ang Maharlika? Buhay pa ba? Iyan ang dapat na or lechon ba yun? Oo, lechon. Oo. Lechon? Lechon na lang. Nakita! Na ang presidenteng ito, wala pang big ticket project. Wala pa nga. Oh, ang presidenteng ito, maraming utang pero walang nagawang project. Mayroon. Ano? Flood control. Patayan tayo dito pag sinabi mo meron siyang project. Ano? Patribon. Yung flood control. Kanya ba yun? Flood control. Kanya yun? Flood control. Ha? Flood control. 5,500 na flood Oo. control. Sinabi niya sa zona yon. Sa kanya yun. Nabangga yung isa. Pinangga ng barko. Nabangga yung barko yung isa. Baha lahat. Ubos lahat. Yun yung 5,000 yun? Yun na yun. So, Detol, maliwanag wala talaga siyang nagawa. Meron! Ang pwedeng... Meron ba? Meron silang ipagmalaki yung ayuda. Ang dami na ng drugs ngayon. Oo. Ang dami na naman droga. Papayag ka. Yung anak mong binata, naghit-hit na ng sapo dyan. Hindi pwede. Kay Tatay Digong, kamusta? Wala. Linis. Malinis. Ang Maynila, ginawa niyang Davao. Maglakad tayo sa gilid-gilid, hindi tayo mapaano dyan. Kami mga taga Davao, swerte kami. Hanggang ngayon, nararanasan namin ang katahimikan sa Davao City. Pero ngayon, kamusta ang Maynila dyan sa gilid-gilid? Wala na. Ang daming kriminal. Balik na naman. Ang dami. Hindi lang dito sa, pati sa Cebu. Diba? Oh. Eh di tama yung sinabi nila. Ito ang worst president. Tingnan mo, paano hindi magiging worst president ito? Sa panahon ni Pangulong Duterte, nagpandemya, tama? Yes. Nagpandemya, pero ni minsan hindi pinag-interesan ni Tatay Digong na magbenta ng ginto. Tama. Pero ngayon, sa Marcos admin, walang pandemya, walang proyekto, pinag-interesan yung ginto ng Bangko Sentral. Ibininta. Nasaan yung pera? Yun na nga ang dapat natin araw-arawin para malaman ng maraming Pilipino nasaan ba kasi yung ipinagbinta nila na ginto na 25 tons. Ilang container ban yan? Mga almost 4 container ban? Wala daw ang ginto? Isipin mo yun? Wala pa. No-audit ba ng COA yun? Baka yung sinasabi ba na yun daw ang ginto na Hindi daw. Reserve ng Bangko Sentral yan. Alam mo kasi Ginto na maraming Pilipino. Kasi kapag may saltik, lahat gusto mo ang ginin yan eh. Kapag bangag lahat, pati akin man yan. Hindi bangag yan eh. Wala sa batin na mag-iisip ba? Baka yung higit ko sa sitwang bagay, pinangkin niya na rin. Ito lang ang powerbank. Pang pinakamatindi. Wala ang powerbank. Ipinta ba ng ginto? Yung mga pira ng mga miyembro Wala ng ang powerbank. SSS, Isaksa mo tapos GSIS, ginago pa. Kasi hanggang ano yan, mamaya. Alam niyo ba paano ginago ng Marcos admin yung inera ng mga pulisan, personnel, ordinaryo manggagawa. Aba, ininvest nila sa Maharlika Investment Fund. Ay, kamusta na pala ang Maharlika? Sandali. Tayo na tol, Sandali. 500 billion ton! Hindi, nasa na. Kamusta na pala ang Maharlika? Buhay pa ba? Iyan ang dapat na ipaliwanag ng gobyerno ito. Yung bilyonis na yan, pira ito ng bawat mga Pilipino. Tol, ano to? Malversation to tol eh. Malversation po ang kaso na ito. Dahil ang pira ng mga trust fund yan eh. SSS, GSIS eh. Pira yun ng mga tao, hindi yung pira ng mga politiko. Hindi yung pinapakialaman. Ang ginawa nila pa sa kalye, i-invest daw sa Maharlika Investment Funds para magkaroon ng mga maraming investor sa ating bansa. Sa awa ng Panginoon, walang direct foreign investors na nag-invest sa ating bansa. Ngayon ang sinasabi nila, kaya ipinasa pa talaga nila tol, ginawa pang batas, binabalari pa yung Maharlika Investment Funds. Ang purpose daw, para mapaganda yung ekonomiya. Ang problema nga, hinahanap natin ngayon, nasan yun? Putangina, may karapatan tayong lahat mga Pilipino dyan. Hindi yan pira ng politiko. Pira yan ng miyembro ng GSIS. Pira yan ng miyembro ng SSS. Aba nagago, pag nagretiro ka, wala ka ng pira. Wala na. Kinain nila. Nasaan yung tubo?
Kawawa Kasi yun. Maharlika Investment Funds, ibig sabihin, tutubo yan. Oh. Ito nga yung risk yan. Tinutulan natin yung Maharlika Investment Funds. Kasi sugal ho yan eh. Oh. Yung Maharlika Investment Funds, walang kasiguraduhan yan. Winurlos. Oo. 0% tol na mananalo ka dyan. Walang probability na yung pira mo ay babalik. Oh. Ano yan, sugal eh. Ang sabi nila, invest sa ibang bansa, susugal tayo. Ngayon ho, pag matalo yung pira natin sa sugal, wala na ho yun. Wala ka nang babalikan. Kaya nga sabi ko nga ho, nung binabatikos namin So dahil nga ayaw nga nilang masagot na, wala na silang maisagot sa mga tanong natin kung nasaan na yung Maharlika Investment Fund, yung malaking pondo, so ibig sabihin baka natalo na. talo na yun. Kaya nga sabi ko nga, bago po sana ipasa yung animal na Maharlika Investment Funds na batas, dapat meron tayong tinatawag na safety net. Na kung malugi man yan, sino ang ating hakulin? Sino yung ipako natin sa Walang cross? batas na Kaya nga eh. Kaya nga dapat, kung malugi po, ang pira ng gobyerno, pira ng bayan, dapat may managot. Hindi sila gumawa ng batas. Dapat ang ano doon, lahat ng mga senador at mga kongresista kasama ang presidente, pag nalugi, managot sila. Ito, dalawang ano lang ito eh. Dalawang karga Tingnan lang. mo, Dalawang ilang taon na, nasan yung pira? Puta, tatahimik na lang tayo. Yun yung Mamaya pa to, malaking alas 10 pa problema to. ngayon. Marami pong Wala, katanungan 2% na ngayon lang to. na hindi, Isa naman. kailanman ay hindi po yan sinasagot. At ang nakakalungkot, mga mainstream media, tatahimik lang dyan. Putang ina, pira ng mga tao yan eh. Yung mga polis mag-retiro yan, wala na silang makukuha ang retirement. Pati yung sa PhilHealth, nakuhanan din ng billion. Yun sa PhilHealth, yun. Ayan talaga Isa pa naman yung talaga. PhilHealth na yan, nakuhanan din. Pati Oo. PhilHealth, ito pa. Grabe. Oh, tuloy. Alam niyo po ba, yung PhilHealth, hindi natagpo yan para ho sa ating mga Pilipino. Na oras, pag mayroong magkasakit na walang pambayad sa ospital, Oh. ay ang sasandalan natin ay PhilHealth. Health. Pag nagka-cancer ka ng animal na Sakit. Animal na sakit. kung magka-cancer ka, hindi ka na pwedeng hindi na tumatayo. Kung sa'yo. Tutoy. Sa pool. Sa pool. Tamaan. Hindi. Ito real talk to guys. Ang PhilHealth, itinatagpo yan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Noon ang PhilHealth, automatic talaga na magmembro ka. No? Empleyado ka, minimum ba sahod mo? Ikaw ba minimum mo. nagbabayad pa sa PhilHealth ngayon? Sus ko, Ginoo. Malaki sa akin. Oo, ako ganun din ako, voluntaryo. Lalo na yung asawa ko doon. Ako tumigil na ako. Huwag kang tumigil. Tuloy-tuloy mo lang. Ituloy-tuloy mo lang para yumaman si Tambalos mo. Hindi na ako nagbabayad. Ito, ang purpose ng PhilHealth para sa mga Pilipino na oras pag nagkasakit, merong takbuhan. So ngayon, ano bang pakinabang ng PhilHealth? Sa bayarin mo sa hospitals, sa bayarin sa hospitals, may bawas ka ilang porsyento dito, malaki. Malaki yun. Oo. So ang problema ngayon, pati ba ganyan, pondo ng PhilHealth, ginagago, mantakin mo, gumawa sila ng isyo. Grabe, ang utak talaga ng mga kawatan sa gobyerno ngayon eh. Mantakin nyo, pinalabas nila na meron daw sobrang pundo ang PhilHealth. Sobra daw ha? Isipin mo ha? Yun yung PhilHealth, Oo. may sobra. Oh? Oh, pampagamot sa mga may sakit, may sobra. Gago, yung iba nga, walang pampambayad eh. No? Magkano ba daw? Mababa nga lang Ang sobra ay 89.9 billion pesos. So, round off, 90 na lang. 90 na lang. 90 billion. Oo. Sabi ni Ralph Recto, oy, kayong mga taga-PhilHealth, yung sobra ninyong pira, ibalik ninyo sa treasury. Gawin nating unprogrammed funds. Ayun na. Siyempre si Panga, kailangan naman. Ayun na. So, gumugulong na ang lukuhan na. Doon pa lang, no? Ang inapaya, ganyan pa lang to, malversation yun to. Malversation of public funds and all. Tuloy. So ngayon, para hindi masyadong halata, hinahandaan ng mga animal. Hinahandaan nila. Sabi, sige, 60 billion muna. Kasi, pag-uubusin mo, halata masyado. Relax lang. Okay. Kabilang bulsa muna. Sige, 60 billion. Binigay yung 60 billion pesos. So, magkano na lang tira? Meron pang 30. Mga 29.9. Round off natin. Round off na nga lang. Billion. Round off na nga lang. So ngayon, ang mga animal, gusto pa talaga ubusin yung 30 billion. Sabi, ibigay nyo po, November, tol. November. Ngayon, Opo. Ngayon, May uubusin. timeline.
nakita. Oo. Sino yung si Dr. Linchon ba yun? Oh, luncheon. Oo. Linchon? Luncheon na lang. Nakita! Nagreklamo sila sa Supreme Court. Doon nag-umpisa na nabulgar na pati PhilHealth funds, ginago na ho nila. Ano? Yun na. Pants? Isipin niyo po yan, guys. Alam niyo po yung unprogrammed funds? Hindi na walang audit yan. Di ang tanong, alam ba ng taong bayan ng mga mga miyembro ng mga PhilHealth na Kaya nga ginawa nandito sa pera? tayo ngayon para isigaw kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Maraming hindi nakakaalam na Marami po. Marami. Isipin nyo ha, unprogrammed funds, wala nang pakialam ang bayan dyan. Malaki yan. Bahala na si Pipin kung anong gagawin yan. Abutin para 15 yan. Sa tanas, pagbili ng mga masasakyan, Yan, magagawa. watching yan, watching. Walang audit yan. Watching. Isipin mo pira ng mga funds po yan, pira nyo ginamit nila. lahat. Diyan, abot ng 15 yan. Oh, 20. matatahimik tayo. Maingay nga sila sa 125 million. Inday Sara. Inday Sara na binabato ngayon. Paano pa kaya pag pinagsama-sama natin trilyonis Hindi, na? doon na lang tayo sa 1.8 billion na travel expenses ni Martin Romualdez. Patay ka, makonter ka niyan. Diyan nakulong si Kyrie. Hindi ko pinaparatangan. Sinusundan ko lang ang tanong ni Eric at ni Dr. Lorin Badoy kung totoo ba yun. Oo, totoo ba yun? Kung totoo yun. Hindi pa naman na may paliwanag na may Hanggang ngayon. Oo, wala pa eh. Wala pa nga yung paliwanag eh.